Momshi! Ang anak mo ba ay kadalasang umiiyak ng pasigaw? Nagpapadyak ng paa? Nagwawala at humihiga sa sahig? Nananakit na ibang tao? O kung minsan ay nandudura pa? Naku, Momshi! Mukhang ito ay mga senyales na ng tantrums o kung sa Tagalog ay pag-aalboroto. Pero Mare, ano ba kasi talaga kapag sinabi nating tantrums? Ano ba iyon? Momshi, ang tantrums o ang pag-aalboroto ay karaniwan nating makikita sa mga bata na may edad 1 hanggang 3 taong gulang. Ito ay isang normal na yugto ng bata dahil ito ang nagsisilbing tugon nila o sa paraang ito nila na ipapakita ang kanilang pagkagalit, inis o bugnot. Ang mga batang ito rin kasi ay hirap pa o wala pa silang kakayahan upang ipahayag nila ng tama ang kanilang damdamin. Kaya idinadaan nila ito sa pag-aalboroto. Ganun pala iyon. Alam mo kasi yung anak ko, si Kael, ganyan na ganyan talaga. Laging nag-aalboroto, lalo na kapag hindi nabibili ang gusto niyang laruan na mikropono. Oo, Mamshi. Isa nga yan sa mga dahilan bakit nag-aalboroto ang mga bata. Dahil hindi nila nakukuha ang mga nais nila. O minsan, dahil ang bata ay nakakaramdam ng gutom, inaantok, naiingayin sa paligid, o di kaya naman ay gusto lang talaga nila ng atensyon mula sa iyo. Heist, parang hirap naman ito, Mare. Sumasakit lalo yung ulo ko. Tapos ganitong ganito din kapag nag-aalboroto naman si Kael. Oo, Mamshi. Mahirap talaga para sa mga ina kapag nagtatantrum sa mga bata. Alam mo ba, mula sa naging research ng mga nursing student sa SLSU College of Allied Medicine, nakitaan nila ang mga ina ng mga hamon sa pag-aalboroto sa 4 na aspekto. Ito ang personal, emosyonal, social at physical. Sa personal na aspekto, isa sa hamon na pinakakinaharap nila ay ang una, hindi nila namamalayan na naipapatupad nila ang mga paraan na ginagawa ng mga magulang nila noon. At ikalawa, nakakaramdam din sila ng pagkahiya, lalo na kapag sa mga publiko nagtatantrums ang kanilang anak. Ayon nga sa naging research din ni McCready noong 2019, ang pinakamalalang bahagi ng pag-aalboroto ay ang public tantrums dahil ito ay nagdudulot ng hindi komportableng environment sa mga tao na nasa labas din. Sa sosyal na aspeto naman, isa sa hamon na kinakaharap ng ina ay nahihinto ang pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na kapag nag-aalboroto na ang kanilang anak. At ito ay upang makakuha ng pansin mula sa kanilang mga magulang, lalo na kung pakiramdam nila ay iniwan o hindi pinapansin sila sa panahon ng kanilang pakikisalamuha. Sa pisikal na aspeto naman, ang pinakahamon na nararanasan ng isang ina ay ang pananakit ng ulo sa tuwing nag-aalboroto ang kanilang mga anak. Ayon rin kasi kay Burkens, ang antas ng pagkabalisa, sakit ng ulo at pag-aalala na nararanasan ng mga magulang habang pinapangasiwaan nila ang mga tantrums ng kanilang anak ay maaaring malaki ang epekto sa intensity at dalas ng pag-aalboroto. At sa panghuli, sa emosyonal na aspeto, kung saan nakita sa pananaliksik na karamihan sa mga ina ay nakakaranas ng malaking kahirapan o hamon kaugnay sa emosyonal na aspeto. At ito ay ang pagkaramdam ng pagkabalisa at pag-aalala kapag nasasaktan ang kanilang mga anak habang nagwawala. Actually, Momshi, sinabi rin ito ng isang organisasyon na Numerous Kids Health na karaniwan na nasasaktan ng mga bata talaga ang kanilang sarili at ang iba kapag sila ay nagwawala, tulad na lamang ng pananakit sa sariling ulo o paghampas, pagtadyak at pagbato ng mga bagay. Kaya natural talaga na nakakabahala mga pangyayaring ito. Naku, tamang-tama pala mga nakuha ng research ng mga nursing students na yan, Mare. Talagang sumasakit ang ulo ko at wala tong halong issues. Teka muna, alam mo ba kung ano mga pwedeng gawin kapag nag-aalboroto mali si Kael? Oo naman, Momshi. Kasi mula din sa naging research nila, ang mga pwedeng gawin ay unang-una, habaan ng pasensya at manatiling kalmado. Ang unang hakbang sa pagharap sa nag-aalborotong anak ay ang pagpapanatili ng pagiging kalmado. Ang pagiging kalmado kasi ay nakakatulong upang hindi makadagdag sa tensyon at maiwasan ang posibilidad ng pananakit sa anak. Kaya nga, Momshis, pag umiiyak ang anak, huminga ng malalim at subukang kontrolin ang emosyon bago lapitan ito. Kasunod, obserbahan kung ano man ang maaaring sanhi ng pag-aalboroto ng anak, tulad ng gutom, pagod, pagkakasakit, at kapaguran
upang matulungan siya sa isang mahinaon at pagkaunawang paraan, katulad ng mahinahong pakikipag-usap. Ang mahinahong pakikipag-usap na kung saan kasama rin sa gentle parenting na ayon kay Guindusa, isang kilalang paraan sa paghaharap sa pag-aalboroto at ugali ng mga bata sa kasalukuyan. Ang gentle parenting ay nakakuha ng popularidad sa pamamagitan ng mga social media platform tulad ng TikTok at sinusuportahan ng maraming pediatrician at child psychologist na naniniwalang may positibong epekto ito sa mental at emosyonal na kalusugan ng mga bata. Ang estilo ng gentle parenting ay nagbibigay diin sa empatsya o empathy, respeto o respect at pag-unawa o understanding. Ito ang mga ginagamit sa halip na yung mga maparusang mga praktis. Ikatlo, yakapin ang anak at ilayo sa mga bagay na maaaring makasakit dito. Mahalaga na tiyakin ang kaligtasan ng bata sa gitna ng pag-aalboroto. Ang pagyakap ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at pag-ibig, habang ang paglayo sa mga mapanghanib na bagay ay nagproprotekta sa mga bata. Maaari rin na hagurin sa likod at halikan kapag nag-aalboroto ang anak. Kapag ang anak ay nagagalit, dahan-dahang hagurin ang kanyang likod at halikan sa noo upang pakalmahin siya. At huli, ibaling ang atensyon sa ibang bagay. Ang pagbaling ng atensyon ng bata sa ibang gawain ay makakatulong upang mawala ang focus sa bagay na nagdudulot ng pag-aalboroto. Kung anak ay nag-aalboroto dahil gusto niyang maglaro sa labas, subukang ibaling ang atensyon niya sa pag-aayos ng kanyang mga laruan o pagsasama sa gawaing bahay tulad ng pagliligpit ng mga damit. Pero mga momshies, huwag laging bigyan ng cellphone ng anak para lang mapakalma sila. Okay ba yon? Maaaring makasanayan kasi ito ng mga bata at hindi ito magbibigay ng magandang dulot sa kanilang emosyonal na development. Naku, maraming salamat Mare ha. Aalalahanin ko ito para alam ko na rin kung paano ko i-handle si Kael. Ma! Ayan na nga Mare, tinatawag na ako ni Kael. Punta na ako sa kanya at baka mag-alboroto pa yan. Alam mo naman. Salamat muli ha! Walang anuman Momshi. At kayo din mga mommies na nakikinig sa video na ito. Sana ay may natutunan po kayo. Munting paalala lamang. Kung ang iyong anak ay may mga pag-aalboroto na tumatagal na mahigit 15 minuto o sobrang marahas, kumonsulta sa isang healthcare provider. At kung ang iyong anak ay mas matanda na sa 4 na taon at madalas pa ring nag-aalboroto, magandang ideya rin na kausapin ang iyong healthcare provider. Yun lamang mga momshies. Palaging tatandaan, ang magandang relasyon ng bata at ina ay tiyak na makapagbibigay ng kalagayahan at katiwasayan ng pamilya. Hanggang sa muli mga kamomshies, paalam!